Ngayong araw mga tol, nasa harapan natin itong Honda CB150X. So ito yung little brother ng CB500X ano. So talagang big bike na big bike din yung datingan nitong CB150X. So isa to sa adventure bike ng Honda ngayon na nasa 150cc category. So makikita nyo to sa personal, talagang bulky yung datingan niya. Kumbaga napaka-rugged, napaka-muscular na itsura niya. Kaya kung naghahanap kayo ng isang adventure bike na magagamit nyo sa pang long ride, pang adventure ride, so baka ito na yung hinahanap nyo, itong Honda CB150X. So kung isa ka sa nagbabalak maglabas ng ganitong klaseng motorsiklo at pinapanood mo ngayon itong video na to, so dito sa video na to, aalamin natin kung ano ba yung kayang i-offer ng Honda CB150X. Alamin natin yung specs and features at alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. So stay tuned lang kayo mga tol, panoorin nyo itong video na to hanggang dulo. So pagdating sa looks nito, syempre makikita natin dito yung identity ng isang adventure bike ano. So meron siyang big o yung tuka dito sa front end natin. Talagang napaka stylish din ng itsura. And syempre bulky yung tindigan niya no, tapos meron siyang malaking wind visor, mataas ang ground clearance, meron siyang long travel suspension. So talagang pang on and off road itong CB150X. So mula dito sa front end natin, makikita agad natin dito yung malaki niyang wind visor na clear yung finish at meron siyang butas dito for aerodynamics. And meron tayong decals dito ng Honda no. And yung fairings natin dito no, para siyang bi-layer. So magkakahiwalay siya. So bali dito sa taas, silver yung kulay niya no. Tapos pagdating dito sa part na to, matigas yung pagka-plastic niya na kulay itim. Tapos yan tumuloy na dito papunta sa pinaka-big niya. Tapos kung makikita nyo mga tala na may mga butas pa siya dyan para mas gumanda pa yung aerodynamics ng motorsiklo na to. Yan na, mayroon pa siyang parang gills dito sa part na to no. Pagdating sa mga decals dito, meron siyang 3D emblem ano, yan makikita natin CB150X yung pinaka brand niya. Then may mga highlight din siya na parang golden brown mula dito sa unahan papunta dito sa part na to. And dito sa part na to no, ito talaga yung nagbigay ng pagka-maskulado ng motorsiklo na to no, napaka-rugged ng datingan. By layer yung pinaka fairings niya no. Yan na, meron pa siyang parang gills dito. So sigurado yung design na to nakaganda rin dun sa aerodynamics niya. Tapos dito sa part na to, meron tayong makikita dito na maliliit na letter X. At pagdating naman dito sa mismong headlamp natin, very stylish din ang datingan. May mga sharp design din siya no. Ang maganda rito, LED na yung ginamit dito. Tapos sa turn signals, LED na rin yung ginamit. Pagdating naman dito sa front suspension niya, naka golden upside down fork tayo dito from Showa no. At talagang nag-stand out yung golden color nito sa overall body color niya na matte black ano. Pagdating naman dito sa front fender niya, very rugged din ng looks na may mga edges din siya. Tapos matte finish yung paint niya. And pagdating naman dito sa wheels niya, very stylish din ano. Tapos yung color niya, titanium metallic brown. So same color to dun sa mags ng ADB 160, PCX 160 na ABS version, etc. At pagdating naman dito sa front brakes, naka wavy disc tayo dito with 2 piston caliper. And sa front tire, may sukat itong 100/80 rim 17 ano. Tapos tubeless na rin yung ginamit na gulong. Pagdating naman dito sa side profile niya no, yung pinaka side cover natin dito, I think andito yung battery niya kasi andito yung pinaka terminal ng battery ano. Tapos may texture siya na may mga nakasulat na maliliit na letter X. Pagdating naman dito sa pillion footrest niya ay talaga napaka-premium din ng design. So malapad yung pinakatapakan ni rider o nung back rider natin. At dito naman sa mismong tapakan ng rider, very premium din ang design. Tapos yung gear shifter niya kalahati lang ano. At meron din siyang undercowling dito no. So protection din to sa engine niya para kung sakaling mag-ride tayo sa rough road. So hindi basta matatalsikan ng bato yung ilalim ng makina natin. And may butas din siya dyan for aerodynamics. And dito naman sa part na to sa gilid, meron siyang parang gills dito. No? So pagdating naman sa makina nito ay ginagamitan to ng 149cc 4-stroke 4-valve double overhead cam liquid cooled fuel injected engine na kaya mag-produce ng 11.5 kW at 9,000 RPM at max torque na 13.8 Nm at 7,000 RPM connected to a 6-speed manual transmission. At pagdating naman sa fuel mileage, ito kaya nitong umabot hanggang 38 km per liter. At syempre marami rin pwedeng i-consider pagdating sa fuel consumption ano. Pwedeng sa rider yung throttle habit natin and syempre sa road condition. And dito naman sa muffler niya, no, simple lang yung design niya. Meron siyang heat guard dito tapos yung pinaka-tip niya color silver. Pagdating naman dito sa pinakalikod niya o sa taillight niya, no, LED na yung ginamit na ilaw dito. Ganun din sa mga turn signals. At meron din siyang mga sharp design dito. No. Tulad nung pigeon grab bar natin, talagang bumagay din sa pointed design ng pinaka-taillight niya. Pagdating naman dito sa rear suspension niya, naka-monoshock tayo dito. No. Tapos sa brakes naman, naka
wavy disc with single piston caliper. At may sukat naman yung gulong natin dito na 130/70 rim 17 and naka-tubeless na rin to. At meron din siyang chain guard dito at the same time tire hugger na rin siya, no? So hindi natin masasabi na iwas putik din yun doon sa part na yun kasi maiksi yung pinaka tapalodo, yung pinaka mudguard nung tire hugger, ano? Kaya pagdaan talaga yan sa putik sigurado talsikan din yan. Pagdating naman dito sa meter panel, ginamitan to ng fully digital meter panel, ano? Tapos very stylish din and may pagka-rugged looks din talaga pagdating dito sa cockpit niya, no? May mga gills siya dyan sa magkabilang gilid syempre for aerodynamics. And sa susian niya dito nakapwesto, no? So ginamitan siya ng mechanical key shutter. Sa mga switch naman sa handlebar dito sa kanan meron lang tayo ditong electric push start, ano? So wala siyang on and off switch ng headlamp natin, naka-automatic headlight on na to for safety purposes na rin. Para visible pa rin tayo sa kalsada kahit umaga, no? Dito naman sa kaliwa, meron tayong high and low beam, yung busina niya at yung turn signals. And meron na rin tayo ditong passing light switch. And very premium din talaga ng handlebar natin, no? So naka-tapered handlebar tayo dito. Tapos yung kulay niya, same color siya dun sa mugs niya. And pagdating naman sa tangke niya, no, very rugged din ng looks niya, no? So napakalaki ng cover niya. At talagang marami-rami din gasolina yung may kakarga natin dito dahil meron itong 12 liters fuel tank capacity. Sa upuan naman ito talagang comfortabling sakyan to, no? Tignan nyo naman, napakaganda ng pagkaka-design, ano? So naka-step seat design siya, mas mababa yung upuan ng rider and yung pillion naman medyo naka-elevate siya, no? And talagang malapad din siya kaya komportable lalo na sa mga long ride. And maganda rin yung cushion na ginamit dito. Dito naman sa pillion grab bar niya, matte finish yung paint niya and very stylish din talaga, no? So hindi siya buo. And may pagka-sharp din talaga yung design niya. Pagdating naman sa seat height nitong CB150X, may sukat itong 817mm at yung ground clearance niya ay 181mm. Then sa bigat naman may timbang itong 140kg. Pagdating sa presyo mga tol, ang SRP nito ay 174,850 pesos at yung down payment naman ito ay 35,000. And syempre payable din to 12 months hanggang 36 months. So dito nga pala yan sa Honda Prime Cycle na Sugbo, Batangas. Kaya kung malapit na kayo sa location na to at naghahanap kayo ng Honda CB150X, so puntahan nyo lang dito para masilip nyo din. So kung umabot kayo sa part ng video na to para sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.